Yung mga wala kay Jesus ay susunugin nga sa impyerno. Alam nyo, mainit sa labas, ano? Baka hinahanda na tayo ni Lord. Na para pagdating natin dun, hindi na natin, hindi kaya? Hindi naman siguro, no? Huwag kayong matakot. So, ito yung pinakamatinding pahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya, kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pwede kayong magkunwari. Yes. Pero walang kwenta yung pagkukunwari nyo. Ganun din, doon sa ginamit na salita sa Griego, no? Hindi kaunti ang ibig sabihin. Hindi mas kaunti, kundi ganap. Zero. Okay? Isa ito sa pinakamatinding pahayag ni Jesus sa kanyang pagtuturo sa upper room. Hindi niya sinasabing walang halaga ang pagsisikap ng tao sa pangkalahatan. Ang tinutukoy lang niya ay yung spiritual na bunga. Wala tayong magagawa. Tinutukoy dito ang natatanging anyo ng kapalaluhan o pride ng mga reliyosong tao. Hindi ito kapalaluhan ng isang tumalikod sa Diyos. Ito ang kapalaluhan ng mga taong abala para sa Diyos, ngunit lihim na umaasa naman sa sarili niyang lakas. So ito'y warning sa atin. Kaninong lakas ba ginagamit mo sa pagsisilbi sa Kanya? Okay? Sa'yo ba yan o kay Jesus? Alam natin, ito ay banayad. Ngunit mapanganib na anyo ng ating makasalanang kalagayan. Yung paniniwalang sapat na yung ating spiritual na disiplina. Sapat ang ating paglilingkod at ang ating pagiging tapat upang maging sapat tayo sa ating sarili. Iniisip natin, sapat yung naipon na nakaranasan upang makapagpatuloy ng hindi na gaanong aasa sa biyaya ni Jesus. Iniisip natin na sapat na ang ating spiritual na maturity upang hindi na natin kailangan manatiling lubos na nakadepende kay Jesus. You may have all the knowledge. You may have all the skills. You may have all the traits na magmukha kang leader. Pero kung hindi ka obedient, that's nothing. Walang epekto yun. Walang value yun sa Diyos. Kaya kahit anong offer natin sa Diyos, tayo man ay araw-araw na nandito bilang part ng ating offering. Tayo man ay buong araw nag-aawitan bilang part ng ating offering. Tayo man ay gumagawa ng kahit na anong ministry ng Diyos bilang part ng ating service. Pero kung yun ay hindi according to obedience, it's nothing. Kaya better, manatili sa Kanya so that we will know what the will of God is. Yun naman ang idea ng pananatili. So that we will know. Hindi yun tungkol sa, ito na yung ginagawa natin ito na nakasanayan natin ito na gawin natin. Hindi ganun yun. Ang kailangan ng simbahan ay manatili sa Kanya. Alamin ang gusto ng Diyos at siya'y sundin. Obedience is better than sacrifice.